Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko naman ngayon kung paano tayo mag-upgrade ng SSD. So sa video nga pala nito, ang gagawin natin ay papalitan natin ng SSD yung laptop. Bali, i-upgrade natin siya kasi ang nakakabit pa dito ay HDD. So ang gagawin natin ay papalitan natin ng SSD. So, bali, ito nga pala yung SSD na ikakabit natin. Ito yung brand. So, ngayon, ang gagawin natin ay bubuksan ko na yung laptop. Paalisin na natin sa kanyang bag. So, yung laptop nga pala na i-upgrade natin ay Dell yung brand. So, ayan, pagkatapos nating ilabas sa bag, ang gagawin natin dyan ay itataob natin yung laptop. So, itataob ko na, and bakit natin kailangan itaob? Kasi andyan yung mga screw. So, dyan tayo magbabaklas. So, ang gagawin ko lang ngayon, ang una nating tatanggalin ay yung battery. So, i-remove ko muna yung battery ng laptop. And then, ang susunod nating gagawin dyan ay, eto na, kukuhanin na natin yung screw driver na ipangpipihit natin dito sa laptop. So, ang gagawin ko dyan ay eto na, nakakuha na ako ng pamihit. Dalawa lang naman yung pipihitin ko dito sa laptop na to. So, dalawa lang yan para maalis natin yung case cover kasi dyan natin makikita yung hard disk drive nung laptop na i-upgrade natin. So, ayan, nabaklas ko na yung unang screw. So, itinuturo ko to palagi sa video ko. So, pagka nagbabaklas tayo, ay ang gagawin lang natin ay mag-sort. So, ito yung pangalawa. So, ang pihit lang natin palagi ay counterclockwise. So, ayan. So, pagsasamahin ko siya dyan. And then, pagka natapos ng pihitin, i-slide ko lang yung case cover pababa para maalis ko yung pinaka-cover niya. So, dito matatagpuan yung parts ng laptop. So, ayan. Makikita nyo, andito na yung hard disk drive, ito, and then andyan din yung CMOS battery, yung RAM, tsaka yung fan. So dito sa video nga nito, ang gaya ng sabi ko, ang gagawin lang natin ay i-upgrade natin yung hard disk. So papalitan natin yung hard disk, mag-upgrade tayo sa from hard disk to SSD. Ito itinuturo ko, ito yung hard disk. So ang gagawin natin ngayon dyan, pagka nabuksan na natin ay ayan, hahatakin ko lang siya pa ibaba, dahan-dahan. And then, plug and play lang naman ito. Ang gagawin mo dyan is, hatakin natin, i-remove natin yung cable na connected dun sa hard disk drive. So, ayan, makikita nyo, plug and play lang siya. Ito, nabaklas na natin, nabaklas ko na yung hard disk. So, ito lang yan, makikita mo yung tinuturo ko. Yun lang yung ipapasok mo doon sa may cable na connected dun sa hard disk. So, eto na, nabaklas ko na yung hard disk drive. So, ang susunod kong gagawin dyan ay papalitan ko na. So, ayan, ibababa ko na ngayon yung hard disk. And then, bubuksan ko na yung SSD na ilalagay or ipapalit natin. So, ayan. So, ang kagandahan kasi dito sa SSD ay bibilis yung laptop natin. So, bibilis yung process. So, pagka binuksan natin yung power, makikita mo re-respond siya kagad. Yun yung isang magbabago dun sa laptop mo pagka nag-upgrade ka ng SSD. So, ang gagawin ko na ngayon ay ito, ikakabit ko na. Gaya ng sabi ko, plug and play lang yan. I-check mo yung cable, dapat magkasukat sila. So, ayan. So, dito, ayan, halos sukat naman. Ibig sabihin, tama yung pagkakakabit ko. Yun na, ganun lang yung gagawin natin, ikakabit ko lang. So, siguraduhin ko lang na medyo mahigpit, and then, ayan na, okay na. So, sa Dell laptop, ganyan lang kasimple yung pagbabaklas or pagpapalit ng hard disk from hard disk to SSD. So, ngayon, ang susunod ko nang gagawin dyan ay ibabalik ko na ngayon yung case cover ng laptop kasi tapos na nga, nakakabit na. So ayan, makapansin nyo, dino-double check ko yung cable para yung cable kasi ayun, no, parang medyo nakausli. So
ipinasok natin para hindi siya sumabit dun sa case cover. So ganun lang, ang susunod na procedure ay ayan na. So ibabalik ko na yung case cover and then i-make sure ko na dapat lapat siya. Pagka lapat na siya, pwede nang ibalik yung screw na tinanggal natin kanina. So madali na maibalik kasi nakapag-sort din ako. Magkasama lang sila, hindi mawawala yung screw. Ayan, so pipihitin ko na. So pagka hinihigpitan natin yung screw ay palagi clockwise paikot. So ayan, ito na yung una. And then kukunin ko na yung pangalawa. So ayan, pasok natin. And then another, yung procedure, ang paghihigpit ay clockwise ulit. So pihitin lang natin pa clockwise. So ayan, so pihitin ko na. Okay, so ang susunod, ayan, okay na yung case cover, na ikabit na natin yung SSD. Ngayon, ibabalik ko naman yung battery. So ganun din sa battery, dapat lapat yung pagkakalagay. So kung ano yung ginawa ko kanina, tinandaan ko kung paano ko siya ipapasok. So ayan, so dito ilalak ko na yung battery niya and then ayan na. So pagka nag-lock na siya, okay na. So ang susunod na procedure dito ay pagka nag-upgrade ka ay kailangang installan ng operating system yung laptop mo kasi bago na yung nakalagay na SSD dyan. So meaning wala pang nakalagay na kahit na ano dyan sa SSD mo. So dito sa part naman na to, meron akong tutorial sa channel ko na nakahiwalay kung paano makapag-install ng operating system. So dito ang gagawin ko ay itetest ko na yung laptop kahit wala pa siyang operating system. So yun nga pala, sira pala yung battery ng laptop na idinedemo ko ngayon. So ang gagawin ko dyan, saksak ko muna dun sa outlet and then bubuksan natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kabilis yung response ng laptop. So ayan, dito sa part na to, makikita nyo, biglang lumabas yung boot manager is missing. So press Ctrl Alt Delete to restart. So kahit i-press natin yung Ctrl Alt Delete, babalik lang din siya dun sa boot manager is missing. Kasi nga, yung laptop wala pa siyang operating system kasi nga pinalitan ko siya ng SSD. So eto, dito sa part naman na to, ito yung sinasabi ko na sample. Nalagyan ko na kasi siya ng operating system. Ito yung magiging itsura niya, ganito siya kabilis pagka may operating system na siya at pagkagamit mo yung SSD. Sobrang laki talaga ng pinagbago at bumilis talaga yung laptops. So dito natatapos yung video tutorial ko. So kung nakatulong sa iyo yung video ko, sana huwag mong kalimutang i-like and i-subscribe para sa mas marami pang video. At kung may comment ka, maaari mong i-comment yung tanong mo sa comment section. Salamat!